Napahalukip-kip si Maming habang pinagmamasdan si Noel, ang bunso niyang kapatid. Paano'y sumisilip na naman ito sa bahay niya, kung saan naroon ang nag-iisa nitong anak na babae, si Tanya. Naaliw na aliw sa pakikipaglaro sa dalawang pinsang kambal, kapwa lalaki. Iisa ang edad ng 3, 7 taon. Makulit ka pa sa musmos. Nakataas ang kilay na wika nito sa napakamot sa batok na kapatid. Gusto ko lamang makita bago ko magbiyahe. Palusot nito na hindi binili ni Maming. Alam mong kapag nakita kanyang nakagayak, maghahabol yan at iiyak ng walang tigil. Tatanghaliin ka lamang at wala kang pasaherong makukuha. Kahit tigas rin talaga ng ulo mo. Kastigo pa ni Maming sa natawang kapatid. Saglit pa itong sumilip at nang makitang palingon ng nag-iisang anak ay agad nagtago sa likod ni Maming. Umupo. Pagkuway halos pagapang na lumayo sa kinatatayuan ni Maming. Nailing na lamang ang ginang. Paano'y hindi niya rin masisisi ang kapatid. Namatay sa panganganak ang pinakamamahal nitong asawa. Tanging ang anak na babae lamang ang naiwan rito na mahal ni Noel. Gayon din naman ang bata. Kaya nga, nagiging mahirap sa mag-ama ang maghiwalay kapag nagtatrabaho na si Noel sapagkat humahabol nga ang anak. Lalo kapag nakitang nakagayak na siya at naaamoy ang pomada sa buhok ng ama. Kaya sinuwestyon ni Maming na kung mag-aasikaso na sa trabaho, iiwan na agad ang anak sa kanya upang hindi na nito makita ang amang aalis. Ganun na nga ang nangyayari araw-araw. Gigising si Noel sa umaga, papakainin ang anak at ihahatid na sa kapatid. Saka lang siya maliligo at gagayak. Hindi na magpapakita sa anak upang maiwasang maantala ang ama patungo sa hanap buhay. Katulad ng dati, ilang minuto na lamang malapit ka nang maubusan ng bangka. Salubong ni Pedro sa kaibigang si Noel na napangiti. Ang mahalaga hindi ako naubusan. Pakli naman ito sa kaibigang tinuro ang isang bangkang pula ang kulay. May tumawag kay Pedro dahilan upang iwan siya saglit ng kaibigan. Samantalang inabot naman ni Noel ang sagwan. Saglit sinuri ang gitnang bahagi ng bangka na may nakataob na plangganang kahoy at kumot na gawa sa makapal na abaka. Lagayan ng ilang produkto o tindang hindi maiwasang tumulo tulad ng isda at ilang karneng kinatay. Bahagya siyang napakunot nang makitang tila may laman ang banyerang nakatalukbong. Marahas na hinatak niya ang kumot. Napamaywang nang makitang nakabaluktot sa pagkakahiga ang isang batang may kapayatan ng katawan, sanhi upang magkasya ito sa malapad na banyerang kahoy. Abat, ilang beses ko bang sasabihin sa yung bata kang hindi laruan ng bangka? Malambing na kastigo ni Noel sa batang si Tutoy, 8 taong gulang na laging naglalaro sa loob ng bangka. Hindi ito ang unang beses makita ni Noel ang paslit, na tila maaga ring nagkikising mula nang magbakasyon sa eskwela. Kadalasan naman talaga pinaglalaroan ng mga kabataan ang nakahilerang mga bangka, lalo na kung tapos na itong gamitin sa pagbabiyahe. Hindi may iwasan ng ganoon, lalo at mga bata, mahirap sawayin. Ngunit si Tutoy ay lumagpas na sa paglalaro ng bangka ang nais. Ilang beses na itong nahuhuli ng ilang bangkerong nagtatago sa banyera. Paano'y nais sumama sa biyahe. Pwede niyo po ba akong isama minsan, Mang Noel? Tanong nito sa lalaki habang kinakarga siya ng huli pababa sa bangka. Naiiling na lang si Noel. Hindi lang kasi isang beses itong hiniling ng bata sa kanya at sa ilang bangkerong nakakahuli sa paslit. Hindi. Akala mo ba malapit lamang ang Maynila? Kung hanapin ka ng mga magulang mo, kung malaglag ka sa tubig, hindi kita mahahabol. Sagot ni Noel na bahagya pang pinagpag-ambaro nitong napahira ng kung anong dumi. Gusto ko pong makarating sa Maynila. Ang sabi ni ate, marami raw binibentang laruan sa Maynila. Sige na, Mang Noel. Kulit pa nito sa umiling lang na lalaki.
Hindi na po ako magtatago sa bangka nyo. Hindi ko na po kayo istorbohin. Isama nyo lang po ako kahit isang beses. Pilit pa ng paslit na hindi na inintende ng lalaki. Sa halip, tinuro nito ang ilang batang naglisaw na sa paligid kahit napakaaga pa. Nang makita ang ilang batang nag-uumpisa ng maglaro, tila hanging napalis ang inuungot nito kay Noel at nagtatakbo na patungo sa mga kalaro. Natatawang saglit tinanaw ng lalaki ang batang naaliw na sa paglalaro bago muling binalik ang atensyon sa bangkang uukupahin na maghapon. Napansin ni Noel na mas maraming tao ngayong umaga kaysa karaniwan. Sa kanya lang naalala, Sabado nga pala, sagsag talaga ang paninda at inaangkat na produkto kapag Sabado. Paglinggo kasi, karamihan ng tao ay nagpapahinga o nagsisimba. May pila na nga sa daungan. Siyang balik naman ni Pedro kay Noel. Bakit nga pala munti ka na namang mahuli? Humabol na naman ba ang anak mo? Tanong ni Pedro sa kaibigan habang tinutulungang delhin sa tubig ang bangka nito. Muntik na akong makita. Hindi ko lang talaga matiis eh. Gusto ko sanang mayakap bago ako mamangka. Nais ko sanang itanong kung anong gusto niyang pasalubong kaso tatanghaliin na naman ako kapag sinunod ko ang kapwa namin gusto. Nasabi ko na ba sa yung lalong nagiging madaldal ang tanya ko? At sa batang gulang ay natatandaan ng ilang detalye ng isang bagay na nais ikwento. Nakakatanda na nga ng mga letra. Nakakapagsulat na rin ng pangalan. Samantalang yung kambal niyang pinsan ni hindi pa matutunang humawak ng lapis. Matalinong bata talaga. Pagmamalaki ni Noel sa kaibigan na tumango-tango. Kung hindi niya kilala ang anak ni Noel, maaari niya sabihing lubos lamang ang paghanga at pagmamalaki nito sa nag-iisang anak. Ngunit hindi lang iilang beses niyang nakita ang bata at nakausap at masasabi niyang matalino nga talaga ito. Hindi bulol magsalita at nakakatawa pag nagkukwento. Madetalye, nakakaaliw nga pakinggan dahil maganda sa pandinig ang boses. May kung ano sa boses nitong tila nakakakalma. Nakakawala ng pagod. Kaya naman, hindi na siya nagtaka kung lagi nitong pinagmamalaki ang anak. Maalala ko nga pala, may ilang librong hindi na ginagamit ang aking si Rita. Lumang gamit niya nung siya'y nasa unang baitang pa lamang. Gusto mo bang ibigay ko sa'yo upang mapasadahan niya ng tingin? Sigurado naman akong magagamay niya agad ang pagbabasa sa ilang turuan lang. Ani Pedro habang kinakawaya ng ilang bangkerong paparating. Siya nga? Aba, maraming salamat kung ganun. Asahan ko yan Pedro ha. Ani Noel bago tuluyang sumakay ng bangka. May ilang lumapit na sa kanya at nakipag-usap. Pinresyohan ng mga dalang ikakarga ng mga taong sasakay. Isang tapik na lang ang ginanti ni Pedro sa balikat ng kaibigan. Paalamanan. Pag-uway, tumungo na sa ilang bangkerong aasikasuhin ng araw na iyon. Si Noel naman ay ginampanan na ang trabaho. Ililipas ang araw na ganoon sa buhay ni Noel. Maswerte na kung makaapat na balik siya sa rutang mula Ilog Pasig, dadaan ng Laguna at ang panghuli, Maynila. Sa Maynila talaga siya kumikita ng malaki sapagkat maraming tao roon, di hamak na mas malaki ang mga pwesto at tindahan. Bawat pasahero na sa Maynila ang tungo na may bitbit na produkto, halos piso ang abot sa kanya, lalo kung hihintayin pa niyang bumalik ang mga sinakay na pasahero. Kayang maglaman ng higit sa 10 tao ang bangkang binabiyahe nila Noel. Depende pa rin sa mga bitbit na produkto at bagahe. Tuwing ikalawang araw, miniminti na ang bawat bangka upang masigurong ang halos 15 piyeng habang bangka ay ligtas na makakapagbiyahe sa tubig. Sa bandang gitnang bahagi ng bangka, may 2 tipang bubong na gawa sa pinagsamang pawid at sawali. Nagsisilbing munting bubungan para sa ilang produkto na hindi dapat mabilad sa araw o di kaya ay mabasa, lalo kapag tag-ulan. Nang magpang-apat na balik na si Noel ay nagpasya na siyang huling biyahe na niya iyon para sa araw na ito. Mag-aalas 4 na ng hapon. Ayaw niyang abutin ng dilim sa pagtatrabaho sapagkat nakukonsensya kung hindi maabutang gising ang kanyang anak. Pinipilit niya araw-araw na umuwi at dumating na gising ito at nakakapag-usap sila.
Huling biyahe mo na ba yan, Mang Noel? Tanong ng ginang na kanyang hinatid sa Maynila. Tumango siya, bago sumagot ay inabot ang bisong bigay ng dalawa pa niyang hinatid. Oo, alam mo naman ako, maaga rin akong gumigising. Magtatagal ka ba? Sa iba ka na lang sumakay pabalik sa Laguna ha, sapagkat aalis na ako agad upang hindi ako gabihin. Marami pa namang bumabiyahe hanggang alas 7. Paliwanag at paumanhe ng lalaki sa tumangutangong ginang. Sinabi nitong hindi rin uuwi muna sa Laguna at sa Maynila magpapalipas ng gabi. Magkita na lang sila bukas. Na siyang sinang-ayunan ng lalaki. Tinulungan pa nito ang ginang na ikarga sa karetela ang ilang sako ng asukal na dala nito. Masasabing hindi mahirap pakisamahan at kaibiganin si Noel. Nang makabalik sa bangka, isang matangkad na babae ang nasumpungan niyang nakatayo sa tabi. Sa tubig ito nakatanaw, nakabelo ang babaeng kulay itim at walang sapin sa paa. Bagamat napatitig sandali sa ayos ng babaeng nakatayo malapit sa kanyang bangka, isang mahina ngunit magalang na pagbati ang winika ni Noel upang makaraan. Itutulak na niya kasi ang bangka upang makasakay na. Ngunit bahagyang lumingalang ang babae sa kanya. Saglit siyang pinakatitigan bago tinanong kung papasig ba ang balik niya. Nasinagot naman niya ng oo. Sasabay ako sa iyo patungo roon. Anito nang magwalay ng tingin sa kanya. Bagamat natigilan, muli pumayag na lang siya. Maigi na rin yung may kasabay siya pa uwi dahil may pasaherong sumasakay. Akmang magtatawag sana si Noel upang madagdagan na rin ang pasahero niya, ngunit matigas na nagwika ang babaeng siya lang daw ang isakay nito. Handa siyang magbayad ng labis na halaga sa ordinaryo niyang singil. Hindi naman sa naguhusga siya, ngunit hindi niya maiwasang mapatingin sa talampakan nitong walang sapin. Ngunit nang humarap sa kanya ang babae at nagbaba ito ng belo, muling natigilan ang bangkero. Bagamat matiim kung makatitig ang babae, may angking karilagan ito. Agaw pansin na mapulang labi na tila sinadyang kulayan ng matingkad na pula. Sa ibabang bahagi ng labi, minunal ito na unang mapapansin kapag ito ay pagmamasdan. Kuminang sa magkabilang tenga nito ang suot na gintong hikaw. Nang itaas muli ang belo, bawat pulsuhan nito ay nasusuotan naman ng gintong pulseras na muling kinataka ni Noel. May alahas, ngunit bakit walang sapin sa paa? Gayunpaman, kinibit na lang niya ang mga napansin. Tumungo siya sa bangka at akmang aalalayan ng babae, ngunit mabilis itong nakaakyat sa loob ng bangka nang walang tulong o paggabay mula sa bawat labi ng sasakyan na muli kinataka ng bangkero. Tuloy-tuloy ito sa loob ng nabububungang bahagi ng bangka. Umupo at sa malayo tinuon ng mga mata. Pigil na mailing si Noel na kinuha ang sagwan. Tumungo sa pwesto niya sa gitna na may bangkitong nakadikit at magkabilang sumagwa na paalis. Sa biyahe, manakanakang napapatingin si Noel sa nakatalikod sa kanyang babae. Tinatanong niya paminsan kung ayos lang ba ito sa kinauupuan, ngunit bahagyang lumilinga lang ito. Hindi sumasagot. Sinukuan na lang ng bangkero ang pagtangkang kausapin ito o aliwin sa haba ng kanilang biyahe. Kung alam lang ni Noel, napigil ang babaeng nakaupo patalikod sa kanya na siya ay daluhungin. Gutom ito, galing pa sa isang malayong paglalakbay upang tuluyang makarating ng Maynila. Ang huling destinasyon nito ay ang daungan nila Noel sa Pasig, kung saan raw matatagpuan ang sadya niya. Kay tagal rin siyang naghanap. Sa wakas ay natuntun niya rin ang lugar na nilipatan ng kanyang pakay. Sabik na siyang makita ito. Hindi rin biro ang napakatagal na 15 taon. Ang kasabikan ang siyang pumipigil sa kanya upang paglabanan na patayin at ilamang sa tiyan ng bangkero. Hindi niya makakayanang mabasa ng tubig na bagamat hindi naman purong alat, may dasal naman gawa ng isang makapangyarihang babaylan. Sana lamang hindi markado ang lupaing kanyang tutugpain. Isa pa iyon,
Kung sakaling markato ang lupain o teritoryo kung saan nananahan ang pakay niya, kailangan niyang bumalik sa pinagmulan o kahit man lang sana makalayo sa tutugpaing lugar. Mahirap na. Hindi siya humihilom ng mabilis. Mahihirapan siya. Kaya kailangan siyang ihatid muli nito kung saan siya nanggaling. Ang alam niya kasi, walang bangkero o nagbibiyahe sa gabi. Yun ang nalaman niya nung siya ay nagtanong-tanong sa daungan. Napatingin ng babae sa kalangitang unti-unting nagbabago ng kulay. Pakulay kahel. Nang lihim niyang lingunin ng bangkero, sa tanaw na daungan ito nakatingin, kaya pala napapabilis ang pagsagwa nito. Malapit na sila. Muling umihip ang hangin, dumaan sa lalaking pinagpapawisan patungo sa babaeng sakay nito. Ilang beses siyang napalunok, lalong pinag-igi ang pagtakip sa bibig. May katamisan ng samyo ng dugo ng bangkero. Samyong melon ngunit may nahahalong matamis na tila nakakahalina. Hindi niya mapagtanto kung ano, ngunit alam ng babae na nakaamoy na siya ng ganoong tamis. Hindi niya lang talaga maalala. Tumayo ang babae sa pagkakaupo nang makitang malapit na sila sa daungan. Hinintay niyang makahalik sa lupang maraming bato ang kalahati ng bangka. Bago nagmamadaling umapak sa lupang bagamat basa, wala naman siyang komplikasyong naramdaman. Agad niyang nalaman sa lupa kung ilan ang taong nasa paligid, ang pinakamalapit na pamayanan. Abala siya sa saglit na pagbabasa sa lupa ngunit umihip ang hangin at tumampa sa kanyang muka na saglit niyang kinapatda. Isang samyo na kay tagal niya ring hindi nalalanghap ang pumuno sa kanyang baga nang nilanghap niya ang hanging umihip. Otomatikong sumuyod ang kanyang mata sa paligid. Tumigil sa isang tumpukan ng mga batang naglalaro ng syatong, kung saan sumisigaw sa tuwa ang nagtatatakbong batang lalaki na tingin niya ay nasa 7 o 8 taong gulang. Napapikit ang babae. Kumalso ang panga sa panggigigil na takbuhin ang batang may samyong presa. Kumuyom ang kanyang mga kamao. Wala sa sariling napahakbang sa tuyong bahagi ng lupa. Ngunit bigla siyang napaigik ng lihim sapagkat tila ba siya tumapak sa nagpapagang mga uling. Bumalik siya sa basang lupa at agad na sumakay ng bangka. Nang tignan niya ang talampakang ng hapde, napamura ang babae. Animo ba kasi ay binalatan ang malaking bahagi ng kanyang mga talampakan. Pumahid ang dugo sa sahig ng bangka. Nang magtaas siya ng paningin, nakita niya ang bangkero na tila tinulo sa kinatatayuan. Nakaawang ang bibig at sa paa niya rin napatitig. Mula sa kanya lumipat ang mata nito sa tuyong lupa na kanyang nilapatan ng mga paang walang sapin bago muling tumingin sa kanya. Rumihistro rito ang halo-halong emosyon, takot, pagtataka, at pagkalito. Sumakay ka sa bangka. Ihatid mo ko sa pinanggalingan ko. Pautos na wika ng babae. Ngunit nang tututol si Noel, kiniling niya ang ulo. Pinakatitigan na ang lalaki at muling inulit ang sinabi kahit hindi niya maiwasang sumingasing. Tila ba inalipin ng kung ano, saglit kumurap-kurap si Noel. Pagkuway, wala sa sariling kinuha ulit ang mga sagwan. Nakahinga lamang ng maluwag ang babae nang tuluyan na silang nasa tubig. Muli pa niyang nilinga ang batang tila tukso pang lumapit sa daungan at kinuha ang maliit na bahagi ng kahoy na tumalsik roon. Bago nagtatakbong tumungo muli sa tuyong lupa. Iyon ang kailangan niya. Isang batang may dugong presa para sa mabilisang paghilom sa lahat ng pinsalang matatamo. Lihim na napasabunot sa sarili ang babae habang nangihinayang na lingon pa rin ang batang kay bango-bango ng dugo. Ngayon lang ulit siya nakatagpo ng presa. Ang unang presa na kanyang natagpuan ay isang sanggol na walang pagdadalawang isip niyang dinukot at kinain. Siyang dahilan kung bakit sa tinagal-tagal ng panahon na dumaan, napreserba niya ang kanyang kabataan. Babalik siya roon. Magpaplano lamang siya. Pangako ng babae sa sarili. Tila sinapian ng bagong lakas si Noel sapagkat mabibilis ang mga pagsagwang kanyang ginagawa.
Hindi niya alam kung alin sa dalawa ang nagpapabilis ng kanyang ginagawa. Takot ba? O kung anong mahika na lumulukob sa kanya ngayon. Kitang-kita niya kasi kung paano nagliyab ang mga paa ng babae nang itapak nito ang mga paa sa tuyong bahagi ng lupa nang makarating sila sa bangbang. At kung gaano ito kabilis kumilos ng masaktan. Ang papalapit pa nga sanang si Pedro ay hindi niya nakawayan sapagkat may ilang kumausap rito. Hindi na niya nakita ang pagtatakang bumalatay marahil sa mukha ng kaibigan nang wala pang 10 minuto siyang nasa daungan ay muli siyang nagbalik sa tubig. May iilang tao at bangka sa daungan ngunit may kanya-kanyang pinagtutuunan ng atensyon. Isa pa, napakabilis lang ng pangyayari na kung hindi nga niya naituon ng atensyon sa babae, malamang hindi niya rin mapapansin iyon. Iniwas ni Noel ang mata sa pagkakatingin sa gawin ng babae nang makitang dinilaan nito ang palad at pinahid sa bawat talampakan. Hindi ito tao. Alam niya na ngayon. Mula nang makitang tila nagliyab ang mga paa sa kanilang daungan at pinailalim siya sa tila nakakaengkantong sandali. Dahilan upang mapasunod siya nito na muling ibalik ang babae sa pinanggalingan. Nag-uumpisa ng mga tog ang kanyang mga tuhod, ngunit kinakabig niya ang panghihina sa pag-ibayo ng mga braso. Sana lamang hindi siya saktan nito. Sana lamang ay payagan siyang makauwi. Hindi ang sariling kaligtasan ng kanyang inaalala, ang kanyang sitanya, ang labis niyang pinag-aalala. Paano na ito kung sakaling hindi pala mabuting nilalang ang kasama niyang babae sa bangka ngayon? Wala na itong ina. Huwag naman sana munang tanggalan din agad ng ama. Paulit-ulit na umuusal ng dasal si Noel sa kanyang isip. Huwag naman sana. Huwag naman sana. Tila sumikip ang paghinga ni Noel nang matanaw na ang daungan ng Maynila. Ilang piye na lang ang layo nila sa labi ng daungan na hahalikan ng bangka. Marahil 10 piye. Ngunit naigtad si Noel sapagkat tumayo ang babae at walang anuman na lumagpas sa kanya. Tumungo sa dulo ng bangka at mula roon walang anuman na tinalon ang labi ng daungan. Natigil si Noel sa pagsagwan. Bahagyang luminga ito sa kanya. Pagkuway, naglakad na palayo. Kahit padilim na ang paligid, kitang-kita niya pa rin ang mga talampakan nitong nagnanaknak na sa natamong paso. Napalunok ang lalaki. Bakit ganon agad ang nangyari sa talampakan nito? Tila napadali naman atang lumala ang nakuhang pinsala. Kahit naglalakad lamang sa kanyang paningin, hindi niya maiwasang mamangha sapagkat napakabilis nitong narating ang gitnang bahagi ng daungan kung saan maraming tao ang paroon at parito. Mabilis itong nawala sa kanyang paningin. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Napapikit na lang ang pobre. Umusal na maiksing pasasalamat sa itaas bago minaniobra ang bangka at nagpa siya ng bumalik. Hindi na tinangkang lumapit sa daungan upang kumuha ng pasahero. Wala nang halaga ang bagay na iyon sa kanya sa mga sandaling ito. Ang nais niya lang makauwi at mayakap ang anak na marahil nag-aantay na sa kanya sa bakuran ng kanyang kapatid. Hindi na niya agad napansin ang bungkos ng nakataling pera malapit sa kanyang paanan na iniwan ng babaeng hinatid niya sa daungan ng Maynila. Naabutan ni Noel ang anak at ang kambal na pinsan nito sa pangangalaga ng isa nilang kapitbahay na babae. Masamang balita, ang bayaw niya, asawa ni Maming, ay dinala sa pagamutang bayan sapagkat na-aksidente sa kasukarerang pinagsisilbihan. Ang sabi, nalaglag raw sa minamani-obrang kalabaw na naghahatak ng karitela ng mga tinagpas na tubo. Hindi naman malala ang natamong pinsala. Walang nabaling buto ngunit sadyang nabugbog ng malala ang katawan at kinakailangan na magpahinga ng ilang araw upang mabawi ang lakas. Bagamat nagbigay ng tulong ang may-ari ng asokarera, maliit lamang iyon. Kulang pang pambayad sa pagamutan. Maigi na lang at nagkapera si Noel. Sa tulong ng babaeng kanyang hinatid sa Maynila,
na siguro ang gastusin at konting pakonsuelo sa titingin sa kanyang anak at mga pamangkin. Hindi siya maaring lumiban sa pagbabangka, walang natira sa perang hawak niya. Lumipas ang mga araw. Bagamat hindi naman tuluyang nawala sa isip ni Noel ang kakatuwang babae, hindi na niya ito naaalala madalas. Isang araw ng linggo, pinili ni Noel na hindi muna bumiyahe upang makapagsimba siya at ang anak. Sinama niya na rin ang kambal na pamangkin. Matapos makinig ng misa, tumungo sila sa pamilihang bayan. Kumain sa pansitang dinarayo, bumili ng ilang laruan. Hindi pa maayos ang lagay ng kanyang bayaw, kaya umuupa pa rin sila ng titingin sa tatlong bata. Ngunit sa gabi, umuuwi naman si Maming. Nasa kalagitnaan ng pagkain sila Noel nang mapansin niyang natigilan ng kanyang anak. Tila napagkit ang mata nito sa isang direksyon ng kainan. Hindi naman alintana iyon ng dalawa niyang pamangking lalaki na abala pareho sa pagkain ng minatamis na bao. Sinundan niya ang tanawing dahilan ng pagkakatulala ng anak. Isang pamilya na kumakain ang nasumpungan ng kanyang paningin. Tila nang lumo si Noel sa kaisipang baka sa nanay na abalang inaasikaso ang dalawa nitong anak, nakatuon ang mata ng kanyang si Tanya. Akmang ihahaplos niya ang kamay sa batok ng anak ngunit luminga si Tanya sa kanya. "Tatay, ang ganda ng manika oh." Nito na tinuro pa ang sinasabi. Kagyat niyang binalik ang paningin sa munting pamilya. Bakit ba hindi niya napansin? Mula sa munting kandungan ng bunsong paslit na pinipilit pakainin ng nanay nito, nakahimlay ang isang porselanang manika na napaparuan ng kakaibang modelo ng damit. Natatakpan ang mukha nito ng sombrerong tila kasing lapad ng baon ng nyog. Nang biglang umiwas ang bata sa pagtatangka ng nanay na subuan ng anak, nalaglak ang sombrero na suot ng manika. Lumantad ang mahaba at kulot nitong buhok. May pulang laso sa batok at nang bahagyang inihiga ng may tangan rito ay pumikit ang mga mata. Nang itayo naman ay dumilat. Napatingin si Noel sa anak na nakatitig pa rin sa manika. Isa sa mga iniiwasan niya sana ay mainggit ito sa mga bagay na tingin niya kaya naman niyang ibigay o kung hindi man pagsusumikapan niyang makamtan upang ialay sa anak. Ayaw niyang makaramdam ito ng kaapihan, lalo at wala naman itong ina na nakagisnan. Ipagtatanong natin kung magkano pag-iipunan ng tatay. Pangako nito sa anak na napatingin sa kanya. Namilog ang mga mata nito ngunit may alinlangan na dumaan roon. "Bihong mahal yan, itay." Nito na lalong kinahanga ni Noel sa anak. "Kakayanin ni tatay, pangako." Nito pa sinapayakap sa kanyang si Tanya. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Noel. Iniisip niya kung paano kikitain ang 30 pesos na halaga ng manikang porselana. Lumapit kasi siya sa munting pamilya at tinanong sa nanay ng bata kung saan nabibili at magkano. Alam niyang hindi biro ang halaga nito ngunit nagulat pa rin siya. Sa ikalawang bayan raw iyon mabibili kung saan may ilang panuluyang gusali na basay ng mga Kastila. Mas maraming tao raw roon at malawak ang plaza. Makikita raw ang isang munting patahian na may bintanang salamin. Naroroon daw ang 3 manika. 2 na lang ngayon dahil nabili ng pamilya ang isa. Kung saan tila minomodelo ng mga manikang porselana ang ilang damit na tinatahi roon, pang-akit sa mata ng tao. Dala ng kawalang pahinga, sinika pa rin ni Noel na gumising na maaga. Kung nais niyang bilhin ng manika, kailangan niyang mas magsipag pa. Matapos maibili ng anak at ang kambal sa titinging ginang ng kapitbahay, agad siyang gumayak upang maagang makakuha ng biyahe sa bangka. Dahil lutang ang isip sapagkat puyat sa pag-aalala sa kapatid, sa bayaw at sa anak na pinangakuan, saglit lang nakipag-usap si Noel kay Pedro. Agad siyang bumiyahe. 2 babae lang ang kanyang naisakay ngunit marami namang naikarga ang 2 na paninda. Ang destinasyon sa Maynila.
Nang makarating sa daungan, tinulungan ni Noel ang dalawang babae na kilala niya rin. 4 na piso ang kinita niya sa unang biyahe. Saglit siyang napaisip kung bakit kokonti lamang ang mga taong nakikita niya sa paligid. Ang sabi ng isang bangkero, may nakaganap raw na sayawan sa plaza, di kalayuan sa daungan, kung saan naroon ang karamihan ng tao. May ilan na nga raw na doon naglatag ng paninda. May pasaherong tumawag sa kausap ni Noel na agad namang tinungo ng bangkero. Naiwan si Noel mag-isa. Kumalamang kanyang sikmura. Balak niya sanang tumungo sa isang pwesto kung saan may nagtitinda ng suman, ngunit napalingon ang lalaki sa kanyang tokang bangka sapagkat tila may kung anong bagay sa loob ng bangka, dahilan upang bahagyang gumalaw iyon. Agad lumapit si Noel. Sakto, nakita niyang hinahawi ng munting kamay ang makapal na kumot na tumataob sa banyera. Hinatak niya ang kumot at nagtagpo ang mata nila ni Tutoy. Nagkakamot ng ulong, napatungo ito kay Noel, humihingi ng dispensa. Nailing na lang ang lalaki, akmang magsasalita sana ngunit naigtad sapagkat tila kabuting sumulpot sa tabi niya. Ang babaeng ayaw na niya sanang makita pa. Ganun pa rin ang suot nito, wala pa ring sapin sa paa. Ngunit nakatalukbong ang itim na belo sa muka. Tila nanika sa kinatatayuan si Noel, muling nakaramdam ng pamilyar na takot. Naalala niya ang nangyari nang una niya itong naisakay at hinatid muli sa daungang ito. Napatingin naman ang bata sa babae. Halo ang pagtataka at pagkamangha, marahil sa maganda nitong muka at sopistikasyong nakikita sa ayos nito. Ngunit napakunot ang noo nang makitang bumalasik ang mata ng babae. Nagbago ang mata nito, mula sa itiman, naging kulay dugo. Ang babae naman hindi maialis ang pagkakatingin sa batang napaupo sa banyera. Ibenta mo sa akin ang bata, kapalit ng malaking perang ibibigay ko sa'yo. Mahinang bulong nito kay Noel, na tila lalong naging dahilan upang panlamigan siya ng katawan. Nang hindi magawang magsalita ng bangkero, lumipat ang atensyon ng babae kay Noel. Ibebenta mo siya sa akin, sa ayaw mo at sa gusto. Muling pautos na bulong nito sa bangkerong tila nilukuban ng kung ano sa sistema, sapagkat napayuko na lamang. Mang Noel, ani Tutoy ngunit hindi na nagawang magsalita ng lalaki. Tila ba nilukuban ng kung ano si Noel at naging sunod-sunuran na lang sa babae nang inabot nito sa kanya ang makapal na rolyo ng perang papel. Napalunok siya ng hablutin ng babae ang paslit, paharap na niyakap na tila pa sariling anak na pinapatahan sapagkat sinubsob nito ang muka ng paslit sa kanyang leeg. Hinawakan ang ulo nito at inalalayan ng isang kamay ang likod ng bata. Narinig niya ang impit na iyak ni Tutoy ngunit hindi matagpuan ni Noel ang lakas upang bawiin ang paslit. Ngumisi ang babae sa kanya. Bago tumalikod, tila bahangin na nawala bigla sa kanyang harapan. Tuluyang nangatog ang mga binti ni Noel, tila ba tinakasan ng lakas ang kanyang mga tuhod, dahilan upang mapasalampak siya sa lupa. Sakalang unti-unting nawala ang kung anumang ginawa sa kanyang sistema ng babae. Bagamat alam naman niya na ang babae ang dahilan kung bakit nakawa niyang maibigay ang paslit rito, may munting tinig na paulit-ulit na sumisigaw sa kanyang utak. Ang sinasabi, hindi nito akalaing magagawa niya ang bagay na iyon. Lutang na umuwi si Noel ng bahay. Sinundo ang anak mula kay maming na umuuwi bago magdapit hapon. Kapwa alipin ng pagod at pag-aalala ang magkapatid, hindi na nila nagawang mag-usap. Hindi na rin niya nagawang sagutin ang anak na nagtanong kung anong problema ng ama. Hindi na ito nangulit, marahil iniisip na pagod ng lubos ang ama. Naghapunan sila ni Tanya ngunit hindi niya malunok ang pagkaing sinusubo sapagkat panay litaw ng takot na imahe ni Tutoy sa kanyang gunita.
Tatay. Pukaw ng anak sa natulalang ama. Nakailang ulit pa ito ng pagtawag. Pangatlong subok ng bata, saka lang nilipat ni Noel ang mata sa paslit. Matawarin mo ko anak, pagod lang ang tatay. Pagdadahilan nito. Bago tumayo at tumungo sa banggerahan, iniwas ang muka sa anak na nakasunod pa rin sa kanya ng tingin. Nagkunwari siyang naghugas ng kamay. Tumalikod kay Tanya na nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na nito tuluyang napansin ang paglandas ng luha sa pisngi ng kanyang ama, sapagkat sinusurot ito ng konsensya. Alam ni Noel, magiging mahaba ang gabi sapagkat ipagkakait sa kanya ang tulog ng magdamag. Upang malipat sa ibang bagay ang atensyon, nagpasabi siya sa isang kakilala na hindi muna siya magbabangka ngayon. Kung maaring ipadala ang mensahe kay Pedro, nais niyang samahan ng anak maghapon at ipasyal. Ngayon lang siya liliban sa pagbabangka mula nang mamatay ang kanyang asawa. Bagamat nagtaka, hindi na masyadong nagtanong ang kapatid niyang si Maming nang daanan nilang mag-ama ito sa bahay kinabukasan. Kakauwi lang ng araw na iyon ng kanyang asawa mula sa paggamutan. Maigi-igi na rin ang pakiramdam, kaya nabawasan ang mga alalahanin ni Maming. Nung gabi man, hindi sila halos nagkausap na maayos. Nais sanang bumawi ni Maming at kausapin ng kapatid, ngunit napansin niyang tila wala ito sa sarili. Kagyat niya ring napansin ang panlalalim ng mga mata ni Noel. Tanda na hindi ito nakapagpahinga na maayos ng gabing dumaan. Nako, mukhang napasobra ka rin ata sa pagtatrabaho. Maigi pa ata kung hindi ka muna lumabas ng bahay. Magpahinga ka, iwan mo dito si Tanya. May pag-aalalang suwestyon nito sa kapatid, ngunit umiling si Noel. Kung pipirme siya sa kanyang bahay, ay tsak na lalong hindi iigi ang kanyang pakiramdam. Walang nagawa ang ginang kundi ihatid ng tanaw ang mag-amang naglakad patungo sa bayan. Walang pagsidlan ang tuwa ng batang si Tanya nang mapasakamay na nito ang manikang laman na halos ng kanyang panaginip gabi-gabi. Saglit na wala ang sundot ng konsensya kay Noel sapagkat naaliw sa maaliwalas na muka ng anak. Halos hindi nito mailapag ang kargang manika. Pinakita pa sa kanya ang nagagawa nito, bagamat alam naman niya na kapag hinihiga, pumipikit ang mga mata at kapag tinatayo, dumidilat. Kulay asul ang mga balintataw ng naturang manika. May sombrero o gora kung tawagin ang binibining nagbenta sa kanila niyon. Naihaplos niya ang magaspang na mga daliri sa gara ng modang kasuotan ng yaring manika. Ang sabi ng binibini, ang modang iyon raw ay uso sa bansang Inglaterra. Hindi man alam ni Noel kung saang panig iyon ng mundo. Alam niyang mas nakakataas ang pamumuhay roon sapagkat sa moda pa lamang ng damit ng kababaihan ay hindi na biro ang pagkakayari. 30 pesos ang halaga ng manika na walang hirap niyang kinita kinagabihan. Kapalit ng... Pinilig ni Noel ang ulo nang muling maalala ang babae. Alam niyang pag nalaman ni Maming ang halaga ng manika, ikakahumindig iyon ng kanyang kapatid. Ngunit alam niyang bukod roon, maaari siyang itakwil o baka isumpa pa nga siya ng kapatid kapag nalaman nito ang dahilan ng pagkakaroon niya ng ganoon kalaking pera. Hatid ng kalesa ang mag-ama pauwi. Hindi mawalay ang mata ni Noel sa anak na kinakausap ang manika. Pinangalanan pa nga, Natasha raw ang pangalan, malapit sa pangalan ng anak. Mula sa kinalulugdang anak, nilipat ni Noel ang mata sa langit upang tansyahin ang oras. Magkukulay kahel na kasi ang paligid, lalo sa langit. Nagulat pa si Noel nang malamang malapit na pala ang kalesang kanilang sinasakyan sa daungan. Napalunok ang lalaki ng lihim. Alam naman niyang lahat ng sasakyan, mapakalesa o karetela, hindi naman talaga may iwasang dumaan sa daungan. Mas patag kasi ang kalsada roon. Kalsadang mas malapit ang daan upang siya ay makauwi. Nais na sana niyang ibalik sa anak ang mata, ngunit tila ba na nadya ang pagkakataon.
sapagkat tumigil ang kalesa. Napatingin siya sa mga bangkang magkakatabi. Hinahanap na marahil si Tutoy. Bulong ng konsensya ni Noel sa kanya. Tila siya maduduwal. Ayaw niyang isipin kung anong ginawa ng babae sa paslit, ngunit lahat ng posibleng bagay at senaryo ay tila gumuguhit sa kanyang isip ngayon. Kunot noong napatanong si Noel sa kakilalang nagmamaneobra ng sinasakyan nila, sapagkat hindi na niya matagalan na andun sila sa daungan. Kahit man lang ngayon, nais niyang limutin panandalian ang daungan, ang mga bangka, ang batang si Tutoy. Sandali lamang ka, Noel, papalapit kasi ang aking may bahay. Nagpabili kasi ng pinaglilihang pagkain. Mabilis ko lamang iaabot. Ani Juan na kinuha sa isang sisidlan ang nakabalot sa papel na kung ano. Marahil tinapay sapagkat naamoy ni Noel ang mantikilya. Lumapit nga ang asawa nito at kinuha ang inaabot ng lalaki. Nagpasalamat at sinabing umuwi siya ng maaga bago binigyan ng pagtango si Noel na ginantihan naman ng huli ng pagtango rin. Paandar na ang kalesa ng tila pinihit sadya ang mukha ni Noel patungo sa daungan. Tila ba sinadyang dinala roon ang kanyang paningin sapagkat natuon sa isang partikular na gawi ang kanyang mga mata. Agad umakyat ang kilabot sa kanyang katawan nang makita ang pamilyar na babaeng bumababa sa isang bangkang dumaong. Umandar na ang kalesa ngunit tila ba bumagal ang sandali sapagkat nakita niyang tinapak nito ang mga paa sa lupa. Bahagyamang umusok, hindi napaka sa mukha ng babae ang pagkabahala. Sa halip, sinunod pa nitong itapak ang isang paa. Malayong malayo sa naging reaksyon nito nung unang napadpad sa tuyong lupa ng daungan. May ngiti sa labing, sinuyod ng tingin ng babae ang kabuuan ng paligid. Ngunit napalis ang ngiti nito nang dumaan ang hangin sa kanyang muka. Kasabay ng paglipad ng ilang hibla ng mahaba at itim nitong buhok. Napatingala ito at saglit nagbaga ang mga mata. Tila ba may naamoy na kumuha sa buo nitong atensyon. Pagkuway walang ano-anong napatingin sa gawin ni Noel. Nagtama ang mga mata nila saglit lang sapagkat lumipat ang nanlilisik nitong paningin sa kanyang si Tanya. Otomatikong nayapos niya ang anak na kinataka naman ni Tanya. Umiling-iling si Noel bilang pagtugon sa kanyang anak bago sinabihan ng kutserong lalong bilisan ang pagpapatakbo sa kalesa. Pagdating sa bahay, nagmamadaling sinara ni Noel ang pinto at mga bintana. Panay tingin sa anak na nakamata lamang sa kanya ngunit naagaw ang atensyon nito ng manikang binili. Tinanong niya kung gutom ba ito, sinabing hindi raw. At nais lang tumungo sa silid upang maglaro mag-isa na kanyang sinang-ayunan. Nang pumasok si Tanya sa loob ng silid nilang mag-ama, saka pa lamang nabawasan ng takot at pag-aalala niya. Ngunit hindi niya maiwasang isipin kung papaanong nakatungtong ang babaeng iyon sa daungan, samantalang nung nakaraan ay halos hindi nito matagalan ng isang paang iapak sa tuyong lupa. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa rin dalawin ng antok si Tanya. Wala ng ilaw ang gasera. Nakapikit siya ngunit panayang haplo sa damit ng manikang katabi. Nang walang ano-ano ay nakaramdam siya ng pagkauhaw, tapos ay nakarinig siya ng tinig na tila tinatawag siya sa pangalan. Bumangon ang bata, hindi inabalang magbukas ng gasera sapagkat kabisado naman ang bahay kahit madilim. Uminom ng tubig sa tapayan. Nang maubos ang tubig sa sarten na tangan, bumulong ang tinig na buksan raw ang pinto. At sumunod ang paslit na tila inalipin ng kung anong siyang lumukob rin sa kanyang ama, dahilan upang magamit ito ng babae sa mga bagay na pabor sa kanya. Binuksan ni Tanya ang pinto. Inaaninaw sa madilim na labas ng bahay kung saan nagmumula ang malamyos na tinig na sa kanya ay tumatawag. Hindi nga siya nagkamali. Sa labas ng bakuran nila nakatayo ang isang babae. Dito galing ang boses. "Maaari bang makiinom? Nauuhaw ako." Pakiusap ng babae sa wala sa sarili na napatango naman na bata.
Ang balak na hindi muna pagtulog ay hindi nangyari. Nakatulog pala si Noel. Hindi siya nakatagal. Kadiliman ang bumuglaw sa kanya nang imulat niya ang mga mata. Napabalikwas ang lalaki. Hinagilap ang posporo sa ilalim ng unan at agad binuksan ang gasera. Nang lumaganap ang pusikit na liwanag, agad niyang tinapon ang mata sa munting katre na katapat. Tila pa siya pinanlamikan na makitang hindi roon nakahimlay ang anak. Ang naroon lang, ang manika. Nagkukumahog siyang bumaba ng sariling kama, nanginginig ang kamay na inabot ang gasera at tumungo sa labas ng munting silid. Baka uminom ng tubig o baka naman tumungo sa batalan. Saway niya sa kabog ng dibdib na unti-unting lumalakas sa bawat hakbang na kanyang ginagawa. Ngunit ang gasera naroon sa tabi ng katre nito. Hindi ugali ng kanyang anak na manaybay sa dilim, ngunit ano bang alam niya? Tinanglaw niya sa kusina at sa munting salas ang gaserang dala. Wala ni anino ng kanyang sitanya. Lumabas siya ng bahay, tumungo sa batalan, sumilip sa kasilyas. Wala. Napasabunot na ang isang kamay ni Noel sa buhok. Tila kasi nabibingi siya sa malalakas na pagtambol ng kanyang dibdib. Nanglalamig na ang kanyang mga kamay at paa. Lalo nang salitang gumuhit sa kanyang gunita ang nagmamakaawang mukha ni Tutoy at ng kanyang sitanya. Hindi. Uwag naman sana. Paulit-ulit na bulong ni Noel sa sarili. Papasok na sana si Noel sa loob ng bahay nang makita sa lupa ang baso ng sarten. Nakataob iyon, may tubig pang natapon sa lupa. Isang mahinang daing pa ang kanyang narinig. Tinig ng kanyang sitanya, alam niya. Galing sa likod ng punong balete sa labas ng kanilang bakuran. Tila hindi na naramdaman ni Noel ang mga paang walang sapin sa pagkukumahog na tumungo sa likod ng malaking puno. Ngunit hindi na siya tuluyang nakalapit sa naturang puno. Sapagkat nang itanglaw niya ang dalang gasera, bumuglaw sa kanyang paningin ang tagpong tuluyang pumigtal sa pise ng kanyang katinuan. Malinaw niyang nakikita. Tanglaw ng pusikit na liwanag ng gasera. Nakita niyang nakasalampak sa lupa ang babaeng hindi niya na naisa nang makita pa. Kahit mabalasik ang mukha nito, alam niyang ang babaeng nakanegosasyon sa daungan na dito ay iisa. Mayakap ito. Tila isang manika na nakakandong paharap sa babae. Walang anumang nakasubsob ang kalahati ng muka ng babae sa leeg ng tangan. Nakasabunot ang isang kamay ng babae sa malagong buhok ng manika. Ang isang kamay naman ay nakahawak sa balikat. Bumabaon roon ang mga kuko. Ang suot na puting bestida ay unti-unting nagbabago ang kulay. Nagiging pula. Sinalubong ng babae ang kanyang paningin. Tila hindi natinag ang babae sa kanyang presensya kahit nakikita na niya ang tunay nitong katauhan. Sa halip, tila pa siya ininsulto ng nagbabagang mga mata ng babae. Lalong binaon ang bibig sa leeg ng manika. Hindi inalis ang pagkakatitig sa kanyang nalalabong mga mata. Nabitawan ni Noel ang gasera. Nabasag ito sa lupa at kumalat ang apoy ng dilaan ng gaas. Napasalampak si Noel sa lupa. Bagsak ang mga balikat at umaagos ang masaganang luha sa bawat pisngi. Nakabukas ang kanyang bibig. Sumisigaw siya ngunit hindi niya naririnig ang sariling boses. Ngunit sumisigaw siya. Tanda ng ugat sa leeg na panay na gumuguhit. Sumisigaw siya, alam niya. Hindi pa siya sumikaw ng ganoon sa buong buhay niya kahit nang mamatay ang minamahal niyang asawa sa panganganak nito. Sumisigaw siya ngunit ang tawa ng babae ang kanyang naririnig. Bumitaw ang kamay nitong nakasabunot sa buhok ng manika, dahilan upang lumugaykay na bumagsak ang ulong hawak kanina. Tuluyang bumagsak ang katawan ng manikang kandong nito sa lupa. Hindi pumikit ang mga mata nito nang napahiga. Nakamulat lang, walang buhay, maputla. Hindi katulad ng manikang binili ni Noel na otomatikong pumipikit ang talukap kapag hinihiga. Ang manikang ito, hindi ganoon.
Nanatiling nakadilat ang talukap ng mga mata ni Tanya. Naitakip ni Noel ang bawat palad sa mga tenga sapagkat umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig ang nakakarinding tawa ng babae. Sa unti-unting paghulagpos ng kanyang katinuan, pinipilit ni Noel na manika ang bangkay ng anak na nasa kanyang harapan. Tanging ang wala na sa sariling si Noel ang natagpuan ni Maming kinabukasan. Ilang hakbang sa kanya, may ilang patak ng dugo. Si Tanya hindi na natagpuan. Hindi na makausap si Noel ng matino. Ngunit malinaw at paulit-ulit itong sinasabi na kinuha ang kanyang manika. Kinuha ang buhay niya. Doon sa malayo dinala. Naging malinaw sa pananaw ni Maming na maaaring dinukot ang kanyang pamangkin. Humingi siya ng tulong sa punong bayan sa mga taong maaaring humanap sa kanyang nawawalang pamangkin. Ngunit kahit may ilang nagmagandang loob na hanapin si Tanya, sila'y nabigo. Ang hindi nila alam, yun na ang umpisa ng pagkawala ng ilang bata at tao sa kanilang lugar. Sapagkat nakakatapak na sa lupang may marka ng pagmamay-ari ang aswang na siyang may kasalanan ng lahat, at si Noel ang naging susi roon. Ilang mga linggo pa ang lumipas, makikita si Noel na pag-alagala. Hindi na kayang tulungan ni Maming sapagkat may dalawa rin siyang anak na inaasikaso, bukod pa sa asawa niyang hindi pa tuluyang magaling. Isa pa ay tumatakbo si Noel palayo sa mga tao. Tila ba takot at nagsusumikaw. Kukuha pa ng kahoy o dadampot ng bato upang marahil maging sandata upang ipagtanggol ang sarili. Laban sa mga taong nais lamang siyang pakainin o bigyan ng malinis na bihisan. Kung saan-saan na ito natutulog. Madalas makikita ito sa daungan, nakatanaw sa ilog, nagsasalita ng mga bagay na walang kawawaan. Paulit-ulit ang mga kataga. Minsan malakas na sinisigaw, minsan naman ay binubulong. Mga katagang naging palaisipan sa mga tao. Mga katagang namemorya ng mga batang naglalaro. Mamang namamangka, pasakayin ng bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Mamang namamangka, pasakayin ng bata. Pagdating sa Maynila, ipagpalit ng manika. Hindi inaalis ng babae ang mata sa dalagitang sumasalok ng tubig sa balon. Bagamat iisa ang kanilang samyo, mas mabango ang samyo na nanggagaling sa pawisan nitong balat, partikular sa leeg. Napakagat siya ng labi. Hindi niya titignan bilang pagkain ng dalagita sapagkat may koneksyong nagdudugtong sa kanila. Mula sa dalagita, binawi ng babae ang matang itiman at tinuon sa kalangitang nagkukulay kahil. Takip silim. Ilang paglunok ang kanyang ginawa, saglit hinamig ang sarili. Bago unti-unting lumabas sa madadawag na halaman ng pinagtataguan. Palapit sa dalagitang pinupuno ang tapayang dala. Napapikit ang babae. Saglit huminto ang mga paang walang sapin na bagamat umuusok at napapaso, hindi na alintana iyon. Sanay na siya. Kahit pa magliyab ang kanyang talampakan, bago magbukang liwayway bukas, papalik ang lahat sa dati. Kakaling ang mga sugat. Mabilis siyang maghihilom. Salamat sa 2 paslet na may dugong presa. Si Tutoy at si Tanya. Minsan pang hinamig niya ang sarili. Napapikit sapagkat napakabango ng dalagita talaga. Samyong rosas. Rosas na bagong bukadkad. Nang idilat niya ang mga talukap, nasumpungan niyang nakatingin ang dalagita sa kanya. Kunot ang noon nito, halo ang paghanga at pagtataka, ngunit hindi sa marilag nitong mukha siya napatitig ng matagal, kundi sa mga matang kay tagal niya ring hindi nasilayan. Walang panama ang kulay kahel na kalangitan sa kulay tsokolate nitong mga balintataw.
Mga matang alam niyang alipin siya habang panahon. Muling rumagasa ang lahat ng alaala. Hindi na niya napigilang lumandas ang masaganang luha buhat sa kanyang nilalabong mga mata. Hanggat nakikita niya ang mga matang iyon, bihag siya ng nakaraan. Alipin siya habang buhay. Caridad, bulong niya sa hangin. Nakita niyang kumiling ang leeg ng dalagita. Tila ba siya kinikilala, ngunit alam nila pareho na ito ang unang beses na masisilayan niya si Caridad. Kay tagal rin ang panahon na kanyang pagsisikap na ito ay muling makita. Tunay na walang imposible sa masigasig na puso. Kilala ko ho ba kayo? Tanong ng dalagita na tila tinaas ang bantay sa sarili. Napabuntong hininga ang babae. Kumuyom ang mga kamao bago pinasilay sa labi ang napakatamis ng ngiti na tila hindi naging sapat sa dalagita upang ikampante ang sarili sa kanyang presensya. Tiyahin mo ko. Ang pangalan ko ay Dolores.